minamahal, tayo po lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po ay darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating malagawain. Ito po ay sa pamagitan ng pakikinig ng Banal Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ito po ay dadalhin ng ating po beloved ordained preacher, Fred De Asis. Praise the Lord po. Thank you, beloved preacher, Fred Albert Aribalo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya, iyong banal na espiritu, iyong binuhos sa aming kaligtaan. Mapatunay na kasama po namin kayo. Salamat sa mga paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtug instrumentalist. Sa pagbibigay, salamat po sa malaki na tatapat, sa pag-aaral ng salita. Malapit Jesus ko magpala, sa gana, kino ko magawa. Umasa lang ako sa inyo. So nagdalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Dami sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Demons and militant doubts. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede natin malapit noon. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas, pupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, ating pinakamamaraming Jesus, ang Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will Distad Almeida, the end-time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Ina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin po lahat ating mga beloved preachers, workers, beloved instrumentalists, mga wit, ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, pinamahal, magandang hapon po, pwede naman na pinon. Kindly, pakibasa, Book of Revelation, chapter 2, verse 17. Apocalypse 2:17. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 17. Ito po ang sinasabi. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang bagong batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakalam kundi yaong tumatanggap. Amen. Palakpakan natin ating malapino. Napakahalaga ng ating pagkikinig ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing and hearing by the words of God. Sabi ng Balang Sulatan. Ang panampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alam na po natin na tayo po'y nasa huling mga araw. We are in the end times. At malinaw malasulatan sa huling panahon, galit na galit ang Diablo. Dahil alam niya na malapit na ang kanyang wakas. So lahat gagawin niya the devil will do everything to bring many people to hell. Yan po ang ginagawa niya ngayon. Ang sandata niya ng mabisa ay pandaraya, deception, panlilinlang. Yan ang sandata ng kaaway, dadayain ang mga tao. Kahit Christian, pag hindi ka magbantay, kahit Kristiyano ka na, sabi ng Biblia, even the very elect will be deceived. Kahit mga pinili ay dadayain. Kaya, be watchful and prayerful so that you may not enter into temptation. Amen? Ang sandata natin, minamahal,
pananampalataya at panalangin. The devil will whisper to you to discourage you. Gagamitin yung ating fallen nature, yung ating natural na pagkatao, because our nature were fallen. Bumagsak po ang ating pagkatao when Adam and Eve sinned at the Garden of Eden. Fallen nature. Sasamantalin ni Satanas yan, ang kahinaan natin, kahinaan ng tao. Bubulungan ka, i-discourage ka, but you have to realize that you are already a Christian. Dating nasa kadiliman ka, ngunit ngayon wala ka na sa kadiliman, nasa liwanag ka na, mayroon ka ng kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, I give you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, nothing shall by enemies hurt you. Nothing shall by enemies hurt you. Yan ang sinabi ng Panginoon. Walang anuman ang makakasakit sa iyo. I give you all the power to tread on. Binigyan ko yung kapangyarihan para yurakan ang mga serpente, ang mga alakdan. Nothing shall by enemies hurt you. Sa anumang paraan, walang makakasakit sa inyo. Yan po ang binigay na malapit noon. Kaya, no room for discouragement pag Kristiyano ka. Dapat lumalaya ka sa mga discouragement. No depression can prevail against you. Hindi ka kaya talunin mga depression. Because you have the power of Jesus Christ in you. Nothing shall by enemies hurt you. But of course, mayroon kang gagawin. You have to win the battle. Digmaan ang ating hinaharap. Hindi digmaan ng sanlibutan. Ang digmaan ng sanlibutan, ang kanilang sandata ay Armalite, atomic weapon, atomic warheads, missiles para pumuksa ng tao. Yan ang sandata ng mundo. Pero ang sandata ng Kristiyano ay salita ng Diyos. Our weapon is mighty than the weapon of this world. Kaya ang gagawin mo, sumampalataya ka. Then, prayer. Huwag ka mapabaya sa panalangin. Kahit Kristiyano ka na, pag hindi ka lumalaban, hindi mo ginagamit ang panampalataya, you will be deceived by the enemy. Udyukan ka na, wala ka magagawa, udyukan ka ng pag-alinlangan, pero huwag kang maniwala. Magpuri ka, manalangin ka, manampalataya ka, ang Diyos mo ay buhay na Diyos. Yan ang sandata ng demonyo, pananakot. Lilinlangin ang mga tao. Magkamali kayo mga antikristo, dinadaya ng mga tao. This point in time, you're deceiving the people in the world. You're killing the people. Mga walang kalaban-laban, inosente, pinapatay ninyo. Magkamali kayo dito. Subukan nyo dito. You will be defeated in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Matapang lang kayo kasi ang mga kalaban ninyo, mga inosente, they are ignorant of the Word of God. Pero dito nyo subukan sa tunay na gawain malapit noon. Sagit pa lang, matutupo kayo lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi kayabangan yan, totoo yan. Buhay na buhay ang Diyos. Walang ginagawa ang demonyo kundi mandaya lamang, yan ang kanyang sandata. Puro pandaraya, puro panlilinlang. Anak ng Diyos, huwag kang magpatalo. Stand up! Stand up with your faith in God. Malinaw sa Biblia.
Lahat ng mga lumusob sa Israel sa panahon ni David, panahon ng mga hari na nilangisan ng Diyos, lahat sila tinalo because Jesus is power! Jesus is God! Kaya malinaw yung binasa natin, dapat mananagumpay ang mga Kristiyano. You should be an overcomer. Mananagumpay. Dahil tutuksuhin ka ng demonyo, yan ang trabaho niya. Tutuksuhin ka para mahulog ka sa kasalanan. Pag nahulog ka sa kasalanan, wala ka ng power. You cannot resist the devil anymore. If you are living in sin, pag nabubuhay ka sa kasalanan, hindi mo kaya talunin ng demonyo. Yan gagawin ng demonyo, tutuksuhin ka para mahulog sa kasalanan. Kaya sa Biblia, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. The Holy Spirit is speaking to the church today. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Palakpakan natin, malapay nun. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Mamaya malalaman natin ano ba yung mana na yan na natatago. Pero nakalaan lamang yan sa mga magtatagumpay. Amen? Magtatagumpay. Overcomer. What to overcome? Ano ang dapat mong pagtagumpayan? Dapat alam natin yan. Number one, you have to overcome the flesh. Kailangan talunin mo ang laman, pita ng laman. Pita ng laman, number one na kalaban mo. Sarili natin, kalaban natin yan, na mahal. Gusto ng sarili, pag panahon ng pagsamba, panahon ng pagpupuri, gusto ng sarili, matulog. Di ba? Gusto ng sarili, magliwaliw. Yan, kalaban natin sarili. Kaya, ang pagliligo sa Malapilon, hindi sarili ang sinusunod, kundi ang kalooban ng Diyos ang sinusunod. The devil, kalaban natin yan. Devil. Then, sanlibutan, the world. Hinahata ka ng sanlibutan. Ano ang sandata ng sanlibutan ang Kristiyano para mawala sa focus sa mahal na Panginoon? Materialism. Material. Akitin ka ng sanlibutan of the material things. Flashy things. Mga magaganda sa mata lamang tingnan. Pero sa katotohanan, walang kabuluhan. Amen? Pang-akit lamang ng kaaway. Dapat matalo mo lahat yan. Unahin mo palagi ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal. Ang nais sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, ay pasanin ang kayang krus araw-araw at sumunod sa akin. You cannot be a true disciple of Jesus Christ unless you have to deny yourself. Hindi ka magiging totoong alagad ng mga Pinoon kung hindi mo itatanggi ang sarili mo. We have to deny. You have to deny yourself. Gusto mo rapture? Gusto mo magtagumpay laban sa demonyo? Demonyo, dami pinapatay, this point in time. Hindi naman magpakita ang demonyo. Mga antikristo, ginagamit ang demonyo to deceive the people and kill them. Then, after that, sabi ng Biblia, it is appointed to man once to die, after this the judgment. Pagkatapos mamatay, pag wala kang Kristo, diretso ka na sa impyerno. Kaya, it is a great privilege that you are here. You're one of the members of the True Church of Jesus Christ. It is a great privilege. Do not waste it. Huwag mong sasayangin na nandito ka. Huwag mong sasayangin. Dahil ito ang lugar na kung saan pinagpala ka
At dito ka babalikan ng ating mahal na Panginoon. Malinaw sa banal na sulat. Ang magtagumpay, ibibigyan ko ng manang natatago at siya ibibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumatanggap. Ang magtagumpay sa laman, magtagumpay sa sanlibutan, magtagumpay sa demonyo. Marami nang dinadaya ang demonyo ngayon. Daming dinadaya. Pag wala kang ganito, you cannot travel anymore, you cannot buy anymore. That is deception of Satan. Do not believe them. Malinaw sa Biblia. Paghanap ka ng ebidensya, if you are looking for evidence of what is happening today, look to the Word of God. Nandito lahat ng evidence. We are being deceived by the enemy. Wake up! Stand up! Jesus is God! Huwag ka maniwala. Kaya ka iligtas ng ating mahal na Panginoon. Dapat wala kang katakutan eh. Bakit ka matatakot? Takot ka walang makain? Sabi ng mga Pinoon, be faithful unto the point of death, and I will give you the crown of life. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat ka hanggang sa harapan ng kamatayan. Harapan lang yan, pero hindi ka kaya patayin. If you have faith in God, hindi ka kaya patayin. Because Jesus is greater than Satan! Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon pa ang kapangyarihan na kaya humarap sa pamarihan ng ating mahal na Kristo. Mayroon pa! Is there any power on earth can take down the Christian? No! Walang kapangyarihan na kaya bumangga sa pamarihan ng ating mahal na Kristo. Because Jesus Christ is the Alpha and Omega, the Almighty God. Mga taong ito na walang awa, niluloko ang mga tao, pinapatay. Kailan ka tatayo? Kailan ka, if you are not standing now, when? Kung hindi mo sasabihin ang katotohanan ngayon, kailan? Now is the day of salvation. Now is the accept time. Hindi na bukas, ngayon na, ngayon ang araw ng kaligtasan. Tomorrow would be too late. Baka huli na bukas. Ngayon ka na maglingkod. Ngayon ka na magpakainit. Ngayon mo na sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang magtagumpay, bibigyan ko ng manang tatago at sa bibigyan ko ng batong puti at sa bato na yan, nakasulat ang bagong pangalan. So may bagong pangalan pala mga Kristiyano, magtatagumpay. Kasi mayroon tayong pangalan ngayon, walang luma. Amen ba, mahal? Luma ang ating pangalan ngayon. Bakit sinabi natin luma? Dahil yan po ay nadala tayo nung araw sa sanlibutan. Sometimes today we stumble. Sometimes the Christians fall into sin. Isa nahulog ka, pero ang sinabi ng Panginoon, bumangon ka, bibigyan ka ng bagong pagkakataon ng ating mahal na Panginoon. Amen? He will give you another chance to do His will. He will give you another chance for the fresh beginning. Dapat mawala na yan. Pagdating ng mahal na Panginoon, bigyan tayo ng bagong pangalan. Ano yun? Bagong pagkakilanlan. Bakit? Hindi ka natalunan. You are become victorious. Amen? Dapat ngayon pa lang sinasanay mo na matagumpay ka para yung bagong pangalan na yan ay makuha mo. Bagong pagkakilanlan, bagong karakter, never be defeated anymore by Satan and by the flesh and by the world.
Wala nakakaalam kundi yung tumatanggap. So may mga reward. We will be rewarded in heaven. Lahat tayo bibigyan ng reward. Para maintindihan natin mabuti yan, dagdagan pa natin. Revelation chapter 3, verse 12. 3:12, Revelation. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, ang talata po ay 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at aking sariling bagong pangalan. Amen. And I will write upon him my new name. Magtagumpay na naman. Anong sabi na Pinoon? Ang magtagumpay ay susulat ko ang aking bagong pangalan. Bagong pangalan. When our Lord Jesus Christ came, He came as a servant. Tama ba naman? Nung pumunta natin manapin sa lupa bilang tao, bilang alipin. Bilang mahina. Hinuli, nagpahuli. Hinuli ng mga sundalo, nagpahuli pinako, lahat nilatigo. But, when He comes the second time, He is coming as the King of Kings and a Lord of Lords. Hindi na alipin, hindi na tinalo ng mga kaaway, hindi na pinatay, hindi sinaktan, pumunta para maging hari na mahari at Panginoon ng Panginoon. Revelation chapter 14, verse 1. Dagdagan pa natin na mahal. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, may talatang 1. At tungin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanya-kanyang noo. Amen. Yan o. Yung 144,000 na sinasabi dyan, mga Hudyo lang po yan. Yung bawat tribo, the 12 tribes, 12 tribo kasi yung Israel. Israel, minamahal. Sila po kasi yung unang pinili ng Diyos, the chosen people of God. Sila ang pinakaunang pinili. Then, when they rejected the Lord Jesus, salvation came unto the Gentiles. Nireject nila ang ating mga Pinoon, kaya napunta sa atin yung kaligtasan. Pero, originally, yung Israel, sila po talaga yung chosen people of God. Sila po talaga yung pinili. Pero ngayon, dahil tinanggihan nila ang gospel, napunta sa atin, tayo tinatawag na modern Israelites. Pinili din ng Diyos. Amen? Pero kaya pagbalik niya, kasi yung mga 144,000 mga Israelita na pinili, sa 12 tribes, 12,000 bawat tribo, 12 times 12 is 144,000. Hindi po yan makasama sa rapture. Saka pa lang sila maniniwala, pagbalik natin malapay noon. Doon pa lang sila maniwala. Kasi nadaya sila na akala nila ang ating mahal na Kristo ay hindi yun ang Mesiyas, hindi siyang Misaya. Kasi nga, nung nilibing ating malapay noon, pinabantayan ng mga lider ng mareliyon, pinabantayan yung kayang libingan. Ang sinabi ng mga lider ng mareliyon sa mga sundalo, bantayan ninyo. Kasi ang sinabi ng mandarayang ito, tinawag pa ating malapit mandaraya, binaliktad. Babangon sa sikatong araw, kaya pinabantayan ng mga sundalo. Ng mga reliyon, binantayan ng mga sundalo. Nagpabantay sila ng mga Roman soldiers at that time. Nakita ng mga sundalo, bumangon nga ang ating manapis o Kristo, bumangon. Lahat sila ay lumindol, lahat sila natumba. Talagang bumangon ang ating manapay noon. Then nagsumbong sa mga leader ng reliyon, sa mga Pharisees, sa mga priest.
Nagsumbong. Sabi, bumangon nga. Totoo sinabi. Ang sabi ng mali na reliyon, bibigyan namin kayo ng maraming pera. Huwag nyo lang sabihin na siya'y bumangon. Sabihin nyo lang na ninakaw ng katawan. Ang katawan niya na kayo mga alagad. So, ganun po nangyari. Hanggang ngayon, yun ang kumalat sa Israel. Akala ng mga Hudyo na ninakaw nga. Tinan mo itong mga leader ng reliyon. Kaya totoong sinasabi ng mahal na pastor, ang mga reliyon sa mundo ay instrumento ng demonyo para itapon ng mga tao sa impyerno. Puro pagsisinungaling. Kaya mga antikristo ngayon, mga reliyoso yan. Mga antichrist, mga reliyoso yan. Ngunit, mga mandaraya. Mga mandaraya. They use influence and money to deceive people in the world. O kaya lang magbayad, billions and billions of dollars. Kaya lang magbayad para dayain ang mga tao. Pero may hangganan ng inyong pandaraya. Isang araw, magsisisi kayo, mamamulat kayo na mayroon palang Diyos na totoo na nagliligtas, may ari ng langit at lupa. Amen? Ayan. At tumingin ako, dito ang kordero. Pag sinabing kordero, walang iba kundi ang ating mahal na Pilisos. Kordero, o sa English, lamb. Kordero, kasi bilang tao, siya po ay kordero. Kasi siya'y inialay, pinatay. Kaya tawag sa kanya kordero. Bilang tao, tawag sa kanya kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus. Ayan, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. Saan po yung bundok ng Sion? Yan po yan sa Israel, sa Jerusalem. Andiyan po yung bundok ng Sion. Yung bundok na yan, kung saan po ipinako ang ating malapero. Diyan po yung Sion. At kasama niya ay 144,000 ng mga pangalan niya. 40,000 na may pangalan niya. At pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanilang noo. Ayan, tinatakan. Tinatakan. Tinatakan sila ng pangalan ng ama at pangalan ng ating mahal na Jesucristo. Kaya ang demonyo magtatatak din. During the end time, the devil will impose a mark. Magmamarka din siya sa mga tao. Pero yung mga may marka na ng Diyos at ating mahal na Jesucristo, may marka na, may tatak na sa noo, hindi nila kayang markahan. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sino may marka ng pangalan, mahal na Panginoon? Sino? Kayo. Tayo naniniwala sa Ebanghelyo. Tayo naniniwala na Jesucristo ay ang Mesaya. Ang Jesucristo ay namatay, nabuhay, katong araw, nabuhay maguli. Lahat ang naniniwala dyan, tinatakan ng pangalan ng Ama at ang pangalan Espiritu ng mahal na Jesucristo. The seal. Ano yung seal na yun? The seal of the Holy Spirit. Yan pang selyo ng Espiritu Santo. Amen? Lahat tayo may selyo ng Espiritu Santo. Kaya, hindi na kaya tayo tatakan ng tatak ng devil, ng hayop. Hindi ka na kaya tatakan. Pinamahal. At hindi ka na kaya ng demonyo talunin. Yan ang tandaan po natin. If you have the seal of the Holy Spirit, then you are one of the members of the body of Jesus Christ. You are one of the members of the Church of Jesus Christ. Iglesia ng ating malapino. Iglesia, hindi iglesia ng tao. May mga iglesia kasi, iglesia ng tao. Iglesia lang ng tao. Pero sa Biblia, ang may tatak sa noo ng banal na espiritu, yan po ay membro ng iglesia ng Diyos, the Church of Jesus Christ. Sino yan? Kayo na nabautismuhan sa pangalan ni Jesus at nagpupuri, sumasamba, araw at gabi. Pag may gawain nandito, you are the Church of the living God. Yan po ang kasama sa rapture, yung may tatak.
kasama sa pagdagit ng mga banal, yung may tatak. At lahat na nandito na binetisimuhan sa pangalan ni Jesus, sumasamba sa Diyos sa Espiritu at Totohanan, yan po ay kasama sa rapture. Basta ikaw ay mainit na naglilingkod. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Isaiah chapter 58, verse 1. Kindly po, pakibasa. Dito po sa aklat ng Isaiah 58, talata po ay 1. Ganito po pagkakasabi. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalansang at sambayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Amen. At sabi, praise the Lord. Ayan, humiyaw ka. Huwag kang magpigil. Humiyaw ka talaga sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen ba? Inamahan? Pag kumikilos ang Banal na Espiritu, dapat sumama ka sa pagsigaw, sa pagsamba sa mahal na Panginoon. Umiyaw ka ng malakas, huwag ka magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Ilakas ang tinig na parang pakakak. Bukod sa pagpupuri, ilakas mo ang tinig saan? Sa pagsasabi ng katotohanan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dapat huwag mong pigilan. Sabihin mo na malakas sa mga tao ang salita ng Diyos, ang katotohanan. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Dapat ipahayag. Ipahayag ang pagsalangsang ng mga tao. Dapat ipahayag. Mayroong taga-usig sa atin noong araw. Ang sabi, bakit ang mahal na pastor ninyo, Evangelist Almeida, bakit malakas magsigaw dyan sa television? Masasaktan sila kasi nga, natutumbok yung kanilang mga kasalanan. Sabi ng ibang mga pastor, ayaw namin mangaral ng masakit sa aming mga member, baka mawala sila. Ayaw sabihin ng katotohanan. Ibig sabihin, mahal mo ang sarili mo, hindi mo mahal yung kapwa mo. Pag mahal mo kapwa mo, sabihin mo ang katotohanan. Amen? Ganon sa Biblia. Diba? Ayaw namin mangaral ng kabanalan. Ayaw namin pangaral ng sound doctrine. Ayaw namin pangaral yung sound doctrine. Sinabi sa Biblia, sound doctrine, yung magaling na aral. Sa Biblia, pag sinabing magaling na aral, sinasabi mo na, umalis ka sa kasalanan, ito ang mga kasalanan. Sinasabi dapat yan. Ayaw na sabihin, kasi mawalan daw sila ng member. Takot sa tao, hindi na takot sa Diyos. Ang mga pastor natin, sinabing katotohanan, walang tago. Hindi na wala yung member, lalong dumami ang member. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Bakit? Hindi tao ang nagliligtas, ang Diyos ang nagdadala ng kaluluwa. Hindi tao ang nagdadala ng kaluluwa sa iglesia, ang Diyos. Gawin mo lang ang tama. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Sabihin mo ang katotohanan, ang Diyos ang magdadala ng kaluluwa. Yan po ang di nila alam. Kaya mga pastor, walang pigil. Pag nangaral, sabihin ang katotohanan. Pag sinabing, lasinggo, babaero, sugalero, mga ngalunya, pumupunta ka sa imperno, ay sinasabi, walang tago-tago. Bakit? Para maligtas yung tao. Iba ayaw magsabi, kasi baka raw mawala. Hindi, dito, lalong dumami. Bakit? Yan ang katotohanan. Amen? Kung di mo sabihin katotohanan, hindi mo mahal ang kapwa mo. Hindi sinasabing katotohanan para saktan. Although ang katotohanan medyo masakit talaga, pero hindi sinasabi yan ng totoong mga ngaral para saktan ng tao. Sinasabi yan para sila'y maligtas at pumunta sa langit
at maligtas sa kamamakan mayayari sa mundo na ito. Ayan, humiyaw ka na malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo yung tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Ayan, no? Dalawang klase po ang tao sa mundo. May tinatawag na natural people and chosen people of God. May mga natural people, then chosen people. Pinagpala po kayo, nandito kayo, ang tawag sa atin, sa inyo, ay chosen people. Palakpakan natin, malapay, no? Amen? Chosen. Pinili. Ang mga pinili ba ay hindi na nagkakamali? Hindi na nagkakasala? Ano naman? Nagkakamali pa rin. Yung nga lang, hindi na nabubuhay sa mali. Bumabangon mula sa kasalanan. Yan, ang mga pinili. Palapakan natin, malapay, no? Hallelujah! Sinabi ng Biblia, pag na sa'yo na ang, you have already the seed of the Word of God. Na sa'yo na yung butil ng salita ng Diyos. The seed of the Holy Spirit, pag nasa'yo na, pag nagkasala ka, yan ang bibigay sa'yo ng konsensya. Ikukonvict ka, conviction. Ikukonvict ka. Kaya mga tunay na anak ng Diyos, kung nahulog man sa kasalanan yan, isang araw, babangon at babangon yan. Bakit? Nandoon yung seed ng salita ng Diyos, yung seed ng Holy Spirit. Yan ang magkukonvict sa kanya na sasabihin, anak, mapapahama ka. Anak, lumayo ka dyan. Dahil anak ka ng Diyos. Hindi ka na sa sanlibutan. Hindi ka na sa sarili. Hindi ka sa kasalanan. Ikaw ay tagalangit. Kaya babalik at babalik ka. Amen? Kaya pinagpala talaga anak ng Diyos. Pinagpala. Pinagpala. Kaya nga lang, of course, you have to work out your salvation with fear and trembling. Ilan na pagtrabaho mo pa rin ang kaligtasan. Tagalangit ka na, pagtrabaho mo pa rin. Sabihin sa aking bayan, ang kanilang pagsalangsang, maging sa sambahin ni Jacob. Yung bayan ni Jacob, yan po yung Israel. Sa atin naman, yung Church of God, the chosen people, the modern Israelites, yun po yung Church of God. Pinili ng Diyos. Ipahayag. Sabihin daw ng malakas na tinig ang kanilang pagsalangsang. Amen? Sabihin. Bakit sasabihin? Para malaman nila na sila'y tagalangit. Na sila'y hindi dapat mabilanggo ng sanlibutan. Na sila'y hindi dapat malipid ng kasalanan sapagkat you have been chosen. Pinili ka from darkness to light. Pinili ka mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag ng ating malapad. Sabihin daw sa sambahayan ng Israel ang kanilang kasalanan. Ang kasalanan naman ng iglesia, ang kasalanan ng iglesia ng Diyos, karamihan naman yung iniiwanan yung first love. Yun sa Biblia ang sinasabi. Karamihan ng kasalanan ng mga pinili ng Diyos, iniiwan yung unang pag-ibig. Dati mainit, dati tapat, ngayon po ay nanlupaypay. Yan ang kasalanan kadalasan ng iglesia. Pero, kaya nga pinahintulot naman na Pinoy na mayroon mga famines, mga salot sa mundo bago sumamanik para mga Kristiyano mamulat. Parang wake-up call na anak ng Diyos. Huwag ka na doon sa discouragement. Huwag ka na sa kasalanan dahil babalik na ang ating malapinon. Ang makasama lamang yung mainit at banal na naglilingkod sa ating malapinon. At yun ang kalooban ng malapinon. Kaya ang paglilingkod sa malapinon, may kasamang pagsisikap. Amen? May kasamang pagsisikap. Tanggi dito, tanggi doon. Kaya marunong ka tumanggi sa alok ng demonyo, sa alok ng sanlibutan, sa alok ng sarili. You have to reject lahat ng mga alok ng kaaway na umaakit sa iyo para manlupaypay ka, para manlamig ka. Tanggihan mo, manalangin ka, magpuri ka sa Diyos. Sumamba ka sa ating malapay.
Yan ang sandata, panampalataya, prayer, pagsamba sa ating mahal na Panginoon. So, dalawang tao ang nandito sa mundo. Natural people, mga taong pinanganak, katulad natin ng araw. Hindi pa tayo nakilala sa mahal na Panginoon. Natural lamang tayo na tao. Wala tayong pakialam sa Diyos. Wala tayong pakialam kung sinusunod ba natin ang kalooban ng mahal na Panginoon o hindi. Ang tawag yan, natural people. Pero nung tayo nakarinig ng Ebanghelyo sa pangangaralan, sugo ng Diyos, ating mahal na pastor, Evangelist Wilder Stradamer, nung nangaral, tumalima tayo. Bakit? Ang pangaral, hindi lamang salita. May kasamang kapangyarihan. Gumaling ang sakit natin na bago ang ating buhay. Nagalak tayo, nagkaroon tayo ng kapayapaan at pananampalataya. The kingdom, the words of God that we heard did not come to us in words only, but with the demonstration of the Spirit and of power. Kaya nandito ka na, huwag mong sayangin. Pinagpala ka na nandito ka sa tunay na gawain na malapay. Revelation chapter 6, verse 6, pakibasa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 6, ang talata po'y 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo. At sa isang denaryo ay 3 takal na cebada. At huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo. Yung isang denaryo po, yan po ang pinakasahod during the Palestine time. Yung isang denaryo, yan po ang sahod ng isang manggagawa sa loob ng isang araw. Isang denaryo. Ngunit ang mabibili lang, isang takal na trigo. Isang sahod mo sa buong araw, buong maghapon na pagtatrabaho ng isang tao, ang mabibili lang niya, isang takal na maliit na trigo. Ayan. Ano ibig sabihin yan? At the last time, at the last days, sa huling mga panahon, bago ang pagbalik mga Panginoon, magkakaroon ng tagutom. Yan po ang meaning niya. Pero mo isang sahod mo, magkano ba ang minimum na sahod ngayon? Magkano ba? 500 pesos? Ako di ko na alam eh. Dahil hindi naman kami tatrabaho. Ang trabaho namin, mag-ayuno at manalangin. Kaya hindi ko alam yung mga minimum. Yung mga nag-work dyan, magkano ba minimum ngayon? Magkano ng minimum? Ha? Pero mo minimum, yung kita mo sa maghapon, ang mabibili lang, isang takal. Trigo, nung araw kasi trigo ang kinakain doon sa Palestine. Pero sa panahon natin, rice, bigas. Pero yung maghapon na trabaho, ang mabibili mo lang, 1 kilo. Isang takal lang daw, 1 kilong bigas lang ang bibili mo. Ibig sabihin, darating ang araw na magkakaroon ng tagutom. And that is starting now. Nangyayari na ngayon. Kung hindi mapigilan ito nangyayari sa mundo, na marami nagsasara ng mga company, pupunta yan sa tagutom. Pero manak ng Diyos, hindi po yan gugutumin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan pa yung mangyayari, kung basahin natin ang Biblia, that would happen before the rapture will take place. Kung isa-isahin mo yan, yan pa yung mangyayari bago ang rapture. Magkaroon ng tagutom. Marami na yung reklamo dahil nagugutom ng kanilang pamilya. Ayan pa nangyayari sa Biblia bago bumalik man ang Panginoon para lagitin ang mga banal. Ang tawag po dyan sa Biblia ay ika-3 tatak. Sa verse 5,
And when he had opened the third seal, I heard the third beast come and see, and beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Yan po yung ikatatlong tatak, before the rapture. May tatak po yan. Magkakaroon ng tagutom, famine. Alam mo, sino may gawa? Kung basahin mo Biblia, Antikristo ang may gawa. Lahat na makahirapan sa mundo, natural si Satanas ang may gawa. Natural, may mga alipores sa dito, mga Antikristo. Kaya mga alipores na nagkalat sa mundo. Minamahal? Pero hindi dapat sila katakutan dahil may Diyos ka na buhay na Diyos. Maglingkod ka, tuloy-tuloy ka maglingkod. Huwag ka magpahadlang sa gawa ng kaaway, tuloy-tuloy ka magpuri. Sigurado yan. Pagbalik naman ng Pinoon, kasama tayo na dadagitin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa 6, ano sabi dyan? Ayun na, binasa kanina. Isang denaryo, isang takal na trigo lang ang nabibili. Sabihin, denaryo kasi ang araw, 1 denar, isang denaryo, yan po ang sahod ng araw ng mga employees, mga nagtatrabaho. Ang nabibili lang, isang takal. Ang ginamit kasi na term ay nung panahon noon. Pero sa panahon natin ngayon, yung darating araw na pinagtrabuhan mo na, kaunti lang ang mabibili mo. Ibig sabihin, may taghirap na darating. Diba? Pero sabi diyan, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. So, magkakaroon tagutom dito sa mundo. Pero sabi naman na Pinoon, huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Sinong tinutukoy na langis at ang alak? Yung mga tao na may Espiritu Santo. Hindi kasama sa mga salot sa mundo na ito. Amen? Huwag raw ipahamak ang langis at ang alak. Sa Biblia kasi, ang langis ay simbolo ng Holy Spirit at ang alak ay simbolo rin ng Holy Spirit. Huwag mo rin ipahamak ang langis at ang alak. Ibig sabihin, huwag mong idamay ang mga taong may Holy Spirit. Hallelujah! Amen! Hindi kasama. Kahit na magkagutom dito, kahit na mayroong pinapatay ang dami pong mundo, dinadaya, pero ang may Holy Spirit, hindi kasama sa kapahamakan dahil ang Diyos mo, buhay na Diyos. You are the source of the living God. Huwag ipahamak ang mga taong may langis at ang holy, may alak. Ibig sabihin, may mga Holy Spirit. Sino may Holy Spirit? Yung nabotismuhan sa pangalan ni Jesus, yung nagpupuri araw at gabi. Yan ang may Holy Spirit. Kayo na lang dito. Kayo na nanood. Kayo na nagsitiis. Kahit na may mga hadlang, kahit may mga pagsubok, tuloy pa rin ang paglilingkod. Kayo ang may Holy Spirit. Kasi kung wala kang Holy Spirit, hindi mo magagawa yan. Amen ba? Mahal? Kung wala kang Spirit, pag mayroon humaharang sa'yo na checkpoint, baka hindi ka tumuloy. May nakaharang hindi na ako pwede magsamba. Pero pag may Holy Spirit ka, tuloy ka. Bakit? Nasa'yo ang Diyos na buhay. Hallelujah! Amen? Meron tayo kapatiran nung araw, nung ECQ nung araw, kasagsagan ng ECQ, 2019. 2019, kasagsagan ng ECQ, ha? Dito, o buong Pilipinas. May tumawag sa atin na kapatiran, Brad. Nandito kami, palapit kami sa checkpoint. Mukhang hindi kami makakalusot dahil ang higpit. Ang daming pinauwi. Sabi ko, pag nasa checkpoint na kayo, magtaas kayo ng kamay at magsalita kayo ng patotoo. Yan ang silangit ko. Sige, back up kayo ng ating mga pastor. Back up namin kayo sa unang dalangin mga pastor. So pray kami ng pray. Nagpatotoo yung kapatiran. Nakarating dito! Nakarating! Pag natin malapad. Anong sabi? Hinarang! Ba, naka-uniform. Saan po kayo pupunta? Hindi nyo ba alam na bawal ngayon? Tumaas yung kamay ng kapatiran. Ados ko memberyo, nakalimutan ko pangalan. Nakaputi. Sabi nung mga
otoridad na sa checkpoint. Sige, doktora, tumuloy na kayo. Napagkamalan, doktora. Hallelujah! Amen! Amen! Praise the Lord! Naka-uniform ng pang-adult square, nakaputi. Ang tingin, ang ginawa ng Diyos, ang himala, yung mata, nilagyan dito ng doktor. Ganyan ang Diyos, wala imposible. Yung nakasulat dito, adult square member, pero ang tingin ng nakabantay, doktor. Hallelujah! Amen! Pag doktor, ibig sabihin, frontliner. Frontliner, okay, diretso. Purihin ang malapin, buhay ang Diyos. Ganyan ang Diyos natin. Kaya wala kang katakutan, magpuri ka lang, manalangin ka, at hindi ka rin magpapabaya. Kailangan lagi kang in tune with the will of God. Lagi ka nasa kalooban ng Panginoon. Pag lagi ka na nanalangin, lagi ka nasa kalooban ng Panginoon. Kasi udyukan ka ng Holy Spirit. Malinaw ang Biblia, huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Kahit ano mangyari sa mundo, ang may Holy Spirit, ang tunay iglesia ng Diyos, kasi may Holy Spirit dito, hindi ka kasama sa kapahamakan sa mundo. Ligtas ka. Hallelujah! Amen! Ang daming patutunan ng kapatiran natin. Sabi kung kailan nagpandemya, saan ka dumami yung pagkain namin eh. Nung walang pandemya, ang dami ng pagsubok. Nung kapandemya, saka dumami ang pagpapala. Ganyan ang Diyos. Hindi kasama ipahamak ang tunay anak ng Diyos. Kayo yun, tayo yun. Ang hirap-hirap ng dinaanan natin, di ba? Ang daming pagsubok dinaanan ninyo, lahat tayo. We have gone through a lot of suffering and trials. Pero bilang reward ng Diyos, sa huling panahon, hindi ka rin ipapahamak ng ating mahal. Hindi sayang mga sagtitis ninyo, sakripisyo ninyo dito, hindi sayang. Maraming kalungkutan tayong dinaanan, ang daming pagsubok natin. Kayo, ang dami inyong kahirapan dyan. Pero ang reward ninyo, hindi kayo ipapahamak pagdating ng araw. Magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen? At sa lupa pa lang, ang dami ng pinagpala. Wala pa na sa langit, pinagpapala na tayo. How much more pagdating doon sa pila natin. Kaya manak ng Diyos, may nakakaunting pagtitiis tayo. Meron tayong tinitiis, mayroong labanay na harap, but ang ating sandata ay pananalangin at pananampalataya. Yan ang palaging sinasabi ng man of God, ating mahal na pastor. Lagi kang manalangin, ang Diyos kasama mo. Napakabuti, mahal na Panginoon. Wala siyang ginawang masama sa atin. Lagi siyang mabuti sa atin. He is good all the time. Akala mo hindi sa mabuti dahil masama nangyari sa iyo. Hindi totoo yan. All things work together for good to them that love the Lord. Akala mo masama, pero yan ay may plano. Sa dulo, maganda ang mangyayari sa iyo. Amen? Minsan may mga sakit kayo, may mabigat kayong problema. Akala mo masama, pero sa dulo niyan, may magandang mangyayari sa iyo. Amen? Marami kang matututuhan na magagandang aral, mga matuwid na pamumuhay, marami. Doon ka matututo sa mga nangyayari sa iyo, mga pagsubok at mga problema. Kaya pasalamatan mo yan, magpuri ka lang, magsumamo ka araw at gabi, isang araw, papalitan ng Diyos. Ang mga kalungkutan ninyo, papalitan yan ng maraming pagpapala. Because the Lord never changes. Hindi siya nagbabago. He is always good all the time. Lagi siyang mabuti. Minsan tayo'y nalilihis, but He is always there to bring us back. Para tayo ibalik dahil siya Diyos na napakabuti. Minsan, masama ang nangyari sa mundo, pero huwag kang tumingin. Tingnan mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit na mahal, kung mayroong mga baguhan, lumapit kayo. Tagapin ninyo po ang mahal na Panginoon bilang inyong salita pagtaas. Hallelujah. Habang inawit tayo ng awitin ito, minsan na pa natin bulay-bulayan ang ating kabutihan ng ating mga Pilipinos. Na bagamat tayo ay tao lang, nagkukulang, nagkakamali minsan, pero hindi po nababago ang mahal na Pinoon. Napakabuti pa rin sa atin. Hindi tayo hinusgahan kahit kailan ng ating mahal na Pinoon. Kahit ating mga magulang sa mahal na Pinoon, kami nung araw bilang mga kabataan, marami kaming kahinaan. Pero
Hindi kami hinusgahan kailanman ng ating mga magulang sa mundo. Pinagsagaan kami, tinuruan. At ngayon, natuto. At ngayon, tagapagmana na ng buhay na wala hanggang. Wala ka iyong biyaya, buong buhay ko, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, wala nang kayang biyaya, buong buhay ko, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pagbuhay, ika'y mabuti magkailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Jesus, aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan. Ika'y tapat sa pagbuhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pagbuhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa pagbuhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Magpuni tayo sa ating mahal na Jesus. Napakabait! Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan
Ika'y mabuti magpakailanman. Pagkat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pamumuhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat Yes, sa hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. You're faithful. Oh, my Jesus. Hallelujah. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pamumuhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan. Malakas na magpupulot sa Diyos sa buhay. Ating malapit na Jesus. Pumalakpak tayo malakas para sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Karapat-dapat siya sa lahat ng pagsamba at magpupuri. And it is Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Nagkapait natin, mahal na Panginoon. He loves you so much. Mahal na mahal kayo. Dati, mahal na Panginoon. Siya lamang ang nagpapaalala. Minsan masakit ang mga salita ng Diyos. But He loves you so much. Gusto niya, maligtas ka at magmana ng buhay na walang hanggan. He loves you so much. Kahit kayo manonood sa mga bahay, inibig kayo ng ating malapay na. Ayaw niya mapapahama ka. Ni isang kaluluwa, ayaw niya mapunta sa impyerno. Gusto niya lahat maligtas, pumunta sa langit. Kung hindi ka naligtas, kasalanan mo yan, hindi ka naniwala. There is Jesus, loves everybody. Wala siyang tinatangi kahit sino. Mahal niya. Lumapit ka at magpakumbaba. Purihin ang ating mga Panginoon. Mayroong mga baguhan ngayon na nakadalo. Tanggapin ang mga Panginoon. Mayroong mga baguhan sa gamay. May masakit sila nandito. Mabautismo kayo mamaya sa pangalan ni Jesus. Pag-ahon nyo mamaya, magaling na kayo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Buhay ang Diyos. Believe the gospel of Jesus Christ and you will be healed and you will be saved. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon sa mga ngayon na the first time na nakadalo sa gawain mahal na Panginoon. Gusto mo maligtas sa pandemya, gusto mo maligtas sa apoy ng impyerno, gusto mo maligtas sa kamatayan na nangyayari sa mundo na ito. Isa lang ang solusyon. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita na ang Diyos sa langit di nakikita, bumaba, nagkatawan tao, namatay sa krus ni libing, ngunit 3 araw na buhay mag-uli. Yan po ang Ebanghelyo. Maniwala ka ang kanyang dugo na buhos sa krus para sa'yo. Yan po ang Ebanghelyo.
Kailangan maniwala ka doon. Ikalawa, kailangan ng tao ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, ikaapat, pagtanggap ng Espiritu. Sundin niyo sa simpleng panalangin. Taas mong kamay sa mga ngayon lang po nakadalo. Galing sa puso, ano yung panalangin? Pag galing sa puso, ngayon mismo, papasok sa iyo ang Espiritu ng Pinoon at ikaw ay gagawing tunay na Kristiyano. Sumunod po kayo, mga iniibig natin mga bisita o the first time. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan. Ngunit, mahal na Panginoon, ako'y naniniwala sa iyong dakilang ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ikaw ay nagkatawang tao, ang aming mahal na Jesus. Ikaw namatay sa krus ng Kalbaryo, ang iyong dugo na banal na buhos para sa akin. Ikaw nilibing at muli kang nabuhay. Nagtagumpay ka sa kamatayan para sa akin. Mahal na Jesus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan. Sa mamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos ang hari ng aking buhay. Patawarin mo ako malapit sa lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako isilang. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Amen and amen and amen. Opo, dakilang Ama sa langit, sa unang dalangin aming ginagalang Malapastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end time prophet or loving God. Mga tumanggap sa inyo malapit sa hapong ito, patawarin niyo po kailang mga kasalanan, iligtas niyo po sila, sampukan ng mga relatives. Patawarin sa lahat ng kasalanan, gawin mo po silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samutalangin. Amen and amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen. Kung naman na Pinoon, manalangin po tayo, ilagay yung mga kamay sa ulo, lahat na may sakit. Ano mang sakit mo, ipato mo yung kamay sa ulo mo. Isang kamay sa bahagi ng katawan na ron karamdaman. May mga problema, tas na dalawang kamay. Kaya magpagaling ng malapinong, kaya maglutas natin malapinong problema. Kaya magpalayas sa mga kahirapan, kaya magpadaloy ng saganang pagpapala ng ating malapin Jesus. Opo, dakilang Ama sa langit, sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na tagapagligtas, ang aming malapin Jesus. So, nang dalangin namin ginagalang Pastor, pagalingin niyo po lahat na may sakit sa hapong ito. Ano man kanilang sakit, cancer, leukemia, diabetes, COVID, mga may problema sa hanap buhay, problema sa pamilya, ikaw maglutas, magpalain mo sila sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, so the problems, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, demonyo ng leukemia, demonyo ng COVID, demonyo ng kahirapan, Delta virus, lumayas ka ngayon din sa manak ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name. Sickness cast out, in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Delta virus cast out from the Philippines, in Jesus' name, in Jesus' name. Problem be solved, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Naniwala ba kayo, magaling na kayo? Lutas ang problema ninyo, lutas ang kamay. Naniwala? Tinanggap nyo na. Sumigaw tayo, tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pwede malapit naman, God bless you. Makabalik mo lang tayo sa ating mga sa mga upuan. Yung mga may sakit mamaya, magpabautismo. Huwag kayong alis, hindi kayo magpabautismo. Pagbautismo nyo mamaya sa pangalan ni Jesus, paglubog sa tubig, pagbangon nyo, magaling ang inyong sakit. Magaling na kayo. 100%. Maniwala kayo. Totoo, mangyayari yan. Mamaya, purihin natin malapit naman. At bago sa mga announcement, mayroon po tayong special offering na mahal. Hindi naman po ito pilitan, special offering. Kanina nagbigay na po tayo ng tithes and offering. Yan po ay para sa Malapinan. Yung ating mga kinikita, mayroong kabahagi ang Diyos. Dahil siya po nagbigay sa atin ng lakas, siya nagbigay ng hininga, siya nagbigay ng buhay sa atin. Kaya gusto Malapinan, may bahagi isa. Bilang pagsambalat sa Kanya, yun, nagbigay tayo kanina ng tithes and offering. Ngayon naman po, special offering. Dagdag lang po yan para sa mailangan sa iglesia. Kung naman na Pinoon. Kung mayroon po mga extra, sabi ng Banal Sulatan, ang nagbibigay ay tumatanggap. Habang nagbibigay ka, habang nasasaktan ka, habang nahirapan ka, diyan ka pagpapalain ng ating mga Pinoon. Hindi po magkamali ang Banal Sulatan.
the more you give, the more you will receive. Amen? Kaya magbigay tayo sa ating special offering para sa sasaayos pa ng mga puno na po yung fasting house natin. Gusto natin dagdagan ng mga deck, mga triple deck, hindi lang double deck kasi wala na po magkasya doon sa fasting house. Punong-puno po. Pati mga ilaw natin, may electric fan po, kinukulang na. Na mahal. Kaya, yung special offering natin, para makabili po tayo ng dagdag na mga electric fan, mapagawa tayo ng mga deck, kasi hindi po sila kasi marami ng fasting sa brothers and those sisters. Kaya, magbigay po tayo ang mahal na Pino po magbalik sa inyo para po mabili po natin lahat yan para yung mga kapatiran po natin na gusto mag-fasting ay makapag-fasting po sila. Yung iba po, nandito lang po natutulog sa chapel, dyan sa gilid-gilid, kasi hindi po kasya. Eh, dagyan natin ng mga deck, mga 3 deck o hanggang 4, at saka mga electric fan na mahal. Pwede naman Pinoon. Beloved Barry Orlando Magaling, pag-pray po ang ating special offering, pwede natin manapin. Amen. Praise God. God bless po, beloved OP. Mga minamahal tayo magkaisa manalangin para sa ating pagkakalob. Mapagpala, Diyos sa manbanal sa katasasan sa pangalan ng aming pinamamahal Panginoon sa unat dalaan po ng aming beloved Honorable Pastor, Wilter sa Dumita, misalang pamamanon. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat. Kaya narito po ang inyong mga anak. Tanggapin mo po, basbasa mo po, langasan mo po ang bawat pagkakaloob namin special offering upang sa gayon ay patuloy na magamit na mainam sa ministeryo nito. Mahal Panginoon, sa bawat masayang nagkaloob, patuloy mo pong pagpalaing lubos. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa'yo pagmamahal. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karikatan ng iyong mga kawan. Araw, buwan, ito'y lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba. Dakila ka, Panginoon, kalikasan. Kung aking pagmalasing Kunin ng church, dadagitin, buhay naman. Kaya tuloy-tuloy pa ating gawain dito, ating live streaming, tuloy-tuloy pa yan sa ating mga webcast viewers, tuloy-tuloy po kayo ng mga Pinoon. God bless you. Pagpulain ka naman. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Padre Isidro Kapili. Ay tumayo namin naman sa ating pansamantalang paghiwalay. Purihin natin mga Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Praise the Lord. Miyerkules, alauna ating gawain sa Wednesday. Dito po tayo. God bless you po sa ating beloved OP. At tayo po yung manalangin mga namahal. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama sa langit, Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat.
Sa matamis na pangalan namin pinakamalapang Jesus, malapang una na po, sa iyong dakil at banal na pag-ibig na patuloy mga pinadarama sa amin, malapang noon. Patuloy lang malapang noon, nakasama kami namin palagi. At sa tagumpay na yung banal na gawain sa araw na ito, sa magandang panahon, malapang noon. Maraming salamat, malapang noon, Jesus, hallelujah. Sa mga inalay naming awitin sa iyo. Na bagamat di karapat dapat kami pinili mo bilang mga awit, mahal na Panginoon. At sa bahagi pa ng pagbibigay, mahal na Panginoon, na mga matatapat mong mga anak, higit sa lahat, ang iyong dakilat, ang banal mong salita, mahal na Panginoon, nagbinala ng iyong mga ngaral, na nagsilbing kaalaman namin, mahal na Panginoon, kung paano kami susunod sa iyo. Susunod kami ng susunod sa iyo, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, salamat po sa iyong dakilat banal na pag-ibig para sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, iwalay mo ang bawat isa sa amin. Ngunit yung dakilat banal na pag-ibig mo, patuloy mong padama sa amin at patuloy mong ibalot sa amin. Likhaan mo kami lagi ng malinis na puso, mahal na Panginoon, upang makasunod kami. Upang yung pagsisikap namin magkaroon, malapan ng kabuluhan, malapan nun. At sa unang dalangin namin, Balad Pastor Wildy Estrada Almeida, aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! God bless you, minamahal. We love you so much. God bless you.